Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa bagong lipat na pansamantalang sheriff sa isang maliit na bayan na nadiskubre ang malaking konspirasyon na nakatago dahil sa pumalpak na nakawan sa bangko na naglagay sa kanya sa peligro. Ang pelikulang ito ay ang American action comedy film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Normal. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Osaka, Japan, 3 sa miyembro ng mafia ang nagkasala sa organisasyon at nakatakdang paparusahan ng kamatayan, pero ang mafia boss binigyan sila ng pangalawang pagkakataon kapalit ang kanya-kanya nilang daliri. Sa kabila ng mararamdamang sakit, ginawa ng dalawa ang ipinag-utos ng boss para sa kalayaan, ngunit nakaramdam ng takot ang natitira dahilan ng pinatay ito ng boss at ang dalawang nakaligtas ipinadala sa Normal, Minnesota. Samantala, sa isang estado ng US na tinatawag na Minnesota, may isang maliit na bayan na kilala sa pangalan na Normal kung saan si Ulysses ang pansamantalang bagong sheriff ng bayan na nanunuluyan sa isang hotel. Sinundo siya ng deputy na si Mike para mag-assist sa kanya sa kanilang maliit na bayan, na simple lang ang buhay ng mga naninirahan maging ang mayor malayang naglalakad sa kalsada. Dumiretso ang dalawa sa istasyon at inabutan ang isang mamang nagrereklamo sa pagparking sa harap ng kanyang bahay. Wala masyadong malaking problema sa bayan dahil mababait ang mga naninirahan kaya madali lang naaayos ang mga bagay-bagay tuwing nagkakaroon ng problema. Ang dating sheriff na si Gunderson namatay sa heart attack, sinubukang maghanap ni Ulysses ng posibleng mali pero wala itong makita bukod sa naiwang baril para sa anak na babae. Ang ipinagtataka lang ng sheriff sobra-sobra ang mga nakaimbak na armas para sa maliit na bayan, ang alam ng tagapamahala sa presinto itinaas ang budget sa banta ng terorismo. Bilang isang sheriff hindi masyadong mahigpit si Ulysses sa paglabag sa batas, bumisita rin ito sa isang kilalang kainan sa lugar na may palamuti na mga totoong armas para subukan ang pagkain. Bukod sa simple lang ang buhay ng sheriff, mayroon siyang bangungot sa nakaraan na madalas napapanaginipan. May narinig rin itong kalusko sa labas pero nang tingnan natagpuan niya roon ang napakalaking moose na matagal ng pagala-gala sa bayan. Sinundo siya ulit ni Mike para sa napakamahalagang araw na pag-alala sa namayapang sheriff. Bago pa man makapunta nakatanggap sila ng tawag at nagresponde sa isang hardware na maliit lang na pagtatalo. Napag-ayos ito ni Mike ngunit ang sheriff ipinagtataka kung anong nakatago sa cabinet ng may-ari na napakaraming lock. Mga lumang panglinas lang raw ito at may dumating pang ginang para humingi ng tulong, na ang problema ay nagkamali lang ng kulay na sinulid na naipadala sa kanya at mayroon itong sariling police radio scanner. Matapos maayos ang mga maliliit na problema sa bayan, nagpunta na sila sa mansyon ng bahay ng dating sheriff para sa huling pagluluksa, pero walang balak makihalubilo ang sheriff. Pumasok ito sa opisina ni Gunderson para magtingin at may nakitang isang larawan. Dumating ang doktor na kasama ng dating sheriff sa larawan at nalaman na siya ang pumirma sa death certificate ni Gunderson. Nang alamin ang dahilan ng pagkamatay, natagpuan daw itong nakabalot ng yelo sa labas kung saan hilig ng dating sheriff ang pangingisda. Pumasok din ang mayor para makausap si Ulysses nang sila lang dahil nabalitaan niya nakita nito ang pag-alagala ng moose, pero ang totoong pakay niya talaga gagawing permanenteng sheriff si Ulysses ng kanilang bayan kung gustuhin niya. Pag-alis ng mayor, nakita niya sa labas na may pinapaalis ang deputy na si Blaine. Nalaman nito pagdating ni Mike na ito ang anak ni Anderson na si Alex. Matapos ang araw, naghapunan ulit si Ulysses sa kainan. Bago pa ito makaalis, inanyayahan siya ng barkeeper na si Moira para maglaro at naging interesado ang sheriff dahil may alam ito sa pagkatao ni Gunderson. Nang lumalalim na ang gabi, na iwan ang dalawa para magkwentuhan. Gustong malaman ni Moira ang pagkatao ni Ulysses na tinanggap ang pagiging sheriff sa kanilang bayan. Dati ng sheriff mula sa iba't ibang bayan si Ulysses na napangasawa ang kasintahan mula pa nung high school, isang pangyayari ang bumago sa kanyang buhay na isang batang babae na kilala niya ang ama, na isinusumbong ng bata na may ginagawa sa kanya ang ama. Subalit isang araw inabutan niyang may baril na hawak ang bata na nakatutok sa ama. Sinubukan niyang pigilan pero pinatay ng bata ang ama at maging siya ay tinutukan rin sa hindi paniniwala. Tinamaan si Ulysses pero napatay niya rin ang bata at magmula noon nawala na siya sa sarili hanggang sa maghiwalay sila ng asawa. Kinabukasan, bago pumasok, nakita ni Ulysses ang isang babae na pinipilit buksan ang vending machine. Tinulungan ito ng sheriff ngunit may itinatagong baril ang babae na nagngangalang Lori.
Kagaya ng araw-araw na buhay, madalas paperworks ang ginagawa ni Ulysses sa napakatahimik na bayan. Pag-uwi nito kinagabihan, mayroon siyang sasakyang nadaanan sa tabi ng kalsada na nakahinto. Sinuri niya ang sasakyan at nakita si Alex na naglalasing, kaya sinamahan ito ng sheriff dahil gusto niyang malaman ang nangyari sa anak ni Gunderson. Sa panig ni Alex, malaki ang pinagbago ng kanyang ama magmula nang umupo ang mayor, na kinokontrol ito sa lahat ng ginagawa, maging siya ay kinalimutan na ng ama. Nang makita ng sheriff ang hawak ni Alex na baril, kinuha niya ito upang ayusin ang sarili. Napansin niya ring ilang araw na siyang hindi natutulog, kaya isinama niya si Alex sa istasyon para makapagpahinga sa loob ng kulungan na tanging ligtas na lugar sa bayan. Kinabukasan, si Lori at ang asawa na si Keith paalis na sa hotel. Maaga ring dinalhan ng sheriff ng almusal ang kanyang bilanggo. Maya-maya pa, habang abala ang lahat sa pagpaplano ng parada sa bayan, biglang may tumunog na alarm na napag-alamang konektado sa bangko. Kasalukuyan palang ninanakawan ng mag-asawa ang lokal na bangko na tanging sadya nila sa pagbisita sa maliit na bayan. Pero wala silang nakuhang malaking pera dahil bihira na lang ang gumagamit ng cash sa panahon. Gustong pabuksan ni Keith ang vault kung saan security guard ng bangko ang dalawang ipinadala ng Yakuza. Biglang may inatake sa puso isa sa mga hostage, kaya tinulungan ito ng mag-asawa na walang balak pumatay kundi pera lang ang pakay, habang nagpadala ng emergency signal ang isa sa Yakuza sa Japan. Inatake ng Yakuza ang mag-asawa na nagpilit kay Lori gumamit ng dahas na pumatay sa isang Yakuza. Tinamaan ang asawa sa putukan na mas iniisip ang kalagayan ng naghihingalo. Hindi nagtagal, dumating na ang otoridad sa labas upang tugunan ang nakawan. Nakilala ito ng sheriff, kaya plano niyang pasukin na lang ang bangko upang kausapin ang magnanakaw. Pinigilan si Ulysses ng mga deputy para maghintay ng backup, pero ayaw itong magpaawat habang nakatanggap din ang dalawa ng kautusan ng dapat nilang gawin. Nang papasok na ang sheriff sa bangko, pinagbabaril ito ng kanyang deputy nang hindi niya alam ang dahilan, kaya gumanti rin ito sa kanila, subalit pinaulanan sila ng bala sa loob na pumatay sa mga sibilyan na nadadamay. Nakatakas ang iba nang tumigil ang mga pamamaril, ngunit ipinagtataka pa rin ng sheriff ang dahilan na balak siyang patayin ng kanyang mga kasamang pulis na inakalang may ugnayan sa mga magnanakaw, pero wala ring alam ang mag-asawa. Dahil dito, inalam niya na lang sa bank manager ang nangyayari. Pinabuksan niya ang vault at natagpuan roon ang tambak na kayamanan sa loob na ikinagulat nila. Nang tatakas ang bank manager, sinubukan siyang habulin ng sheriff, ngunit balak rin itong manlaban, pero napatay niya ang sarili. Sinusubukan namang buksan ni Mike ang pinto sa likuran, pero napigilan siya ni Ulysses. Pagbalik, nakipagtulungan na ito sa mga magnanakaw dahil pare-pareho silang tinutugis ng mga kasamahan at pinabuksan ang mga kahon na hinalang may armas na maaari nilang magamit. Maya-maya pa tumawag ang mayor sa sheriff mula sa labas na siya ang nag-utos sa mga deputy na pagpapapatay sa kanya. Natagpuan naman ng mag-asawa ang mga nakaimbak na armas habang pinapasuko ng mayor ang sheriff dahil nasa panig niya ang buong mamamayan ng bayan at mag-isa lang ito. Ang kayamanan na nakatago sa bangko ay pagmamay-ari ng Yakuza. Nakipagsundo ang buong mamamayan ng normal na protektahan ito kapalit ng kanilang buhay para sa pera, pero walang balak isuko ng sheriff ang kanyang posisyon bilang makatuwiran. Sa matinding pagbagsak ng nyebe na wala ng kuryente ang bayan, ginamit ng sheriff ang nakuhang armas na pumatay sa mayor at pinasabog ang lahat upang makalabas sa pakikipagtulungan sa magnanakaw. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon ang Yakuza boss na lumipad sa Estados Unidos. Patuloy namang hinahabol ang sheriff ng mamamayan at nagtago sa isang shop ng matanda. Ngunit ang inaakala nilang tutulungan sila, maging ang matanda gusto rin silang patayin na nabili rin ng Yakuza ang kaluluwa. Wala silang mahihinga ng tulong sa buong bayan kundi ang kanilang mga sarili, at sa pagtutulungan ng sheriff at Lori napatay nila ang matanda na ayaw sana nilang gawin, habang nagtipon-tipon naman ang lahat para sa planong paghahanap sa kanila. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, balak nilang magtungo sa istasyon ng pulisya upang kunin ang sasakyang pangnyebe para makaalis ng bayan. Sinimulan nila ang plano, ngunit paglabas pa lang may nakaabang na agad sa kanila na matinding nagpaputok, kaya kanya-kanya silang tago. May nagtangka rin sa sheriff sa loob ng hardware na pinagtaguan. Matindi itong nakipaglaban na hindi pa rin alam ang kasalanan. Pinili siya ng buong bayan dahil wala itong pakialam sa lahat, pero wala lang pala sa sarili si Ulysses nung mga nakaraan. Nagawang makabawi ng sheriff at napatay ang lalaki kung saan nadiskubre niya ring may mga pampasabog itong nakatago.
Ang mag-asawa sinusubukan ring patayin ng mailman ng bayan, ginamit ni Keith ang kinuha niyang ginto ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang plano na muntikan pang mapahamak ang asawa, buti na lang nailigtas sila ng nahulog na signboard. Subalit dumating pa ang mas marami na gusto silang patayin, pero iniligtas ang mga ito ng sheriff mula sa mga pampasabog na nakuha habang sa mga oras na yun nasa flight na ang boss ng Yakuza. Kalaunan sa istasyon ng pulisya habang sinusubukang pinapaandar ng mag-asawa ang sasakyan, nakita sila ng tagabantay ng presinto at balak patayin pero dumating ang sheriff na napigilan siya sa binabalak at disadya itong mapatay. Nang ligtas na pinapaalis na ng sheriff ang mag-asawa para pumunta sa ospital sa labas ng bayan na umaasang magsimula sila ng bagong buhay mula sa nakuha nilang ginto, nagpaiwan na ang sheriff dahil tapos na siya sa pagtakbo at gusto nang harapin ang mga taga-bayan. Ang mga mamamayan patungo na ngayon sa istasyon ng pulisya, naghahanda na rin si Ulysses upang labanan sila subalit napasok ito ng barkeeper na si Moira na gusto rin siyang mapatay. Napilitan si Ulysses na ibaba ang kanyang baril at binigyan naman siya ni Moira ng alak sa huling pagkakataon, inamin ng barkeeper na siya ang pumatay kay Gunderson dahil namimiss nito ang anak. Pinili siya ng mamamayan ng bayan para maging sheriff at hinding-hindi na pwedeng umatras pa, pinainom ito ni Moira ng pampatulog at dinala sa labas upang patayin sa lamig ng hindi paghihinalaan. Nang balak ng tuluyan ni Moira ang sheriff, pinigilan ito ni Alex mula sa kulungan upang maipaghiganti ang ama sa barkeeper at ginawa siyang deputy ng sheriff para magtulungan sila habang dumating na ang lahat sa labas ng istasyon. Pagbukas ng pintuan tumakas si Alex gamit ang bulletproof na sasakyan palabas, napagtanto ng mga ito na patungo siya sa bangko na may ibinigay na misyon sa kanya ang sheriff. Nalagyan ng pampasabog ang pinuprotektahan nilang kayamanan upang gawing kondisyon na pag pinatay nila ang sheriff papasabugan ni Alex ang bangko na maglalagay sa kamatayan ng lahat pag nalaman ng Yakuza. Nakipagsundo ang sheriff para sa kaligtasan ng lahat, na palalabasin nilang walang nangyaring patayan sa bayan at aksidente lang ang pagkasira ng bangko dahil sa matinding pagbagsak ng nyebe. Gusto mang patayin ng tauhan ng Yakuza ang sheriff ngayon, pero napilitan rin itong makipagsundo dahil pag nalaman ng kanyang boss ang nangyari sa kanilang kayamanan siguradong katapusan na niya kaya nagkasundo ang lahat na magtulungang linisin ang bayan bago pa ang pagdating. Hindi nagtagal dumating na ang Yakuza boss sa Minnesota. Ang nangangarap na maging susunod na sheriff ng bayan na si Blaine at Ulysses ang magkasama upang salubungin sila para bigyan ng police escort sa bayan. Pagdating sa bangko nakita ng Yakuza ang sasakyan sa loob na nagpaalarma sa kanila, pero nang suriin ang vault naroon lang ang lahat ng kayamanan na pinaniniwala ang aksidente ang nangyari at nagkaroon ng salo-salo ang lahat. Subalit nang magsagawa ng toast ng alak hindi sadyang tumilapon ang takip ng wine sa isa sa display na baril na pumatay sa Yakuza leader. Nagalit ang mga Yakuza at nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga mamamayan ng bayan laban sa Yakuza na pumatay sa marami. Nakaharap naman ng sheriff ang Yakuza na nagbabantay sa bangko, marahas na naglaban ang dalawa pero nagawa itong mapatay ni Ulysses. Napatay rin ang lahat ng Yakuza maging ang mga taga-bayan, ang tatlo na lang ang tanging nakaligtas mula sa labanan. Nang maayos na ang lahat ibinigay ni Ulysses kay Blaine ang pagiging sheriff sa bayan ng normal, at pinili niyang maging sheriff sa ibang bayan sa Texas na ngayon kasama si Alex na kanyang deputy. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!